Sa darating na Game 4 ng playoff series sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder, inaasahan natin ang isang matinding laban na puno ng tensyon, emosyon at mataas na stakes dahil ito ang punto kung saan nagiging malinaw kung tuluyan bang tatapusin ng Thunder ang series sa isang sweep. Sa kasaysayan ng NBA playoffs, ang Game 4 ay kadalasang tinatawag na swing game dahil ang koponan na mananalo dito ay magkakaroon ng malaking advantage hindi lang sa standing ng serye kundi pati sa kumpiyansa at momentum papunta sa susunod na laban, kaya asahan natin na parehong ibibigay ng Lakers at Thunder ang kanilang buong lakas sa larong ito. Para sa Los Angeles Lakers, ang spotlight ay muling mapupunta kay LeBron James na sa kabila ng kanyang edad ay patuloy na nagpapakita ng elite level na performance lalo na sa playoffs kung saan mas tumitindi ang kanyang leadership, basketball IQ at kakayahang kontrolin ang takbo ng laro. Habang si Austin Reeves naman ang magiging second option sa scoring, ito ay kritikal upang masabayan ang agresibong opensa ng Thunder laban. Hindi rin dapat maliitin ang magiging papel ng supporting cast ng Lakers dahil ang mga players tulad ng kanilang guards at role players ay kailangang mag-step up lalo na sa outside shooting at perimeter defense dahil kung magiging inconsistent ang kanilang opensa sa labas, mahihirapan silang sabayan ang scoring output ng Thunder. Sa panig naman ng Oklahoma City Thunder, ang kanilang leader na si Shai Gilgeous-Alexander ay patuloy na nagpapatunay na isa siya sa mga pinakamahusay na guards sa liga gamit ang kanyang smooth scoring ability, footwork at clutch gene, habang sina Chet Holmgren at Jalen Williams ay nagbibigay ng malaking ambag sa magkabilang dulo ng court lalo na sa depensa at transition offense. Isa sa pinaka-exciting na aspeto ng Game 4 na ito ay ang banggaan ng dalawang magkaibang estilo ng laro kung saan ang Lakers ay mas nakadepende sa half-court execution at physicality habang ang Thunder naman ay umaasa sa bilis, spacing at mabilis na ball movement, kaya magiging susi kung alin sa dalawang koponan ang makakapagdikta ng tempo ng laro. Dapat ding abangan ang coaching battle dahil ang adjustments na gagawin ng bawat coach mula sa rotations, defensive matchups, hanggang sa late game strategies ay maaring magdesisyon ng kalalabasan ng laban, lalo na sa mga close games kung saan bawat possession ay napakahalaga. Isa pang mahalagang factor ay ang depensa ng Lakers laban kay Shai Gilgeous-Alexander dahil kung mapipigilan nila ang kanyang penetration at mid-range scoring, mababawasan ang offensive flow ng Thunder. Ngunit kung magawa ni Shai na mag-init, mahihirapan ang Lakers na pigilan ang momentum ng OKC. Malaking hamon naman para sa Thunder kung paano nila babantayan si DeAndre Ayton sa loob. Dahil kapag naging dominante ito sa rebounds at scoring sa paint, mapipilitan silang mag-adjust na maaring magbukas ng pagkakataon para sa shooters ng Lakers. Hindi rin dapat kalimutan ang papel ng bench players dahil sa ganitong klaseng high-pressure games. Kadalasan ang mga hindi inaasahang kontribusyon mula sa second unit tulad ng biglaang scoring run o crucial defensive stops ang nagiging turning point ng laban. Bukod dito, mahalaga rin ang turnover battle dahil ang koponan na mas maingat sa bola at mas nakakakuha ng fast break opportunities ay magkakaroon ng malaking advantage lalo na sa isang laban na posibleng dikitan mula simula hanggang dulo. Isa pang dapat bantayan ay ang rebounding battle dahil ang pagkontrol sa boards ay magbibigay ng second chance opportunities at makakatulong sa pagdikta ng tempo ng laro, lalo na para sa Lakers na kilala sa kanilang physical presence sa loob. Habang papalapit ang huling bahagi ng laro, inaasahan natin ang isang intense na closing minutes kung saan lalabas ang tunay na clutch performers. At dito papasok ang experience ni LeBron James kontra sa fearless mentality ng batang Thunder squad na hindi natitinag kahit sa malalaking sandali. Ang crowd energy at home court advantage ay maaari ring maging factor dahil sa playoffs, ang suporta ng fans ay kayang magbigay ng dagdag na momentum sa isang koponan lalo na sa mga crucial runs at comeback situations. Sa kabuuan, ang Game 4 na ito ay hindi lamang laban ng talento kundi laban ng diskarte, tibay ng loob at kakayahang mag-adjust sa gitna ng laro. Kaya asahan natin ang isang high-intensity, physical at emotionally charged na laban na siguradong kapapanabik panoorin mula simula hanggang huling buzzer. Sa darating na Game 4 ng serye ng Los Angeles Lakers kontra Oklahoma City Thunder, isa sa pinakamahalagang aspeto na dapat tutukan ay ang kalagayan ng mga key players at ang injury report
Dahil dito madalas nagkakatalo ang laban, lalo na sa playoffs, kung saan bawat detalye ay kritikal. Simulan natin sa panig ng Lakers, kung saan ang bagong mukha ng kanilang koponan ay si Luka Doncic na siyang pangunahing offensive engine ng team matapos ang blockbuster trade na nagdala sa kanya sa Los Angeles, at inaasahan na siya ang magdadala sana ng scoring, playmaking at control sa tempo ng laro ay ruled out sa laro na ito. Ang veteranong leader na si LeBron James ay patuloy pa ring magiging susi sa kanilang tagumpay, lalo na sa clutch moments dahil sa kanyang experience, leadership at kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa ilalim ng pressure. Isa ring mahalagang player para sa Lakers ay si Austin Reeves na nagsisilbing secondary scorer at playmaker, at kapag siya ay nag-init, nagiging malaking tulong siya upang mabawasan ang pressure ni LeBron. Sa loob naman, inaasahan ang kontribusyon ni DeAndre Ayton at Rui Hachimura na kailangang mag-step up sa rebounding at interior defense, lalo na't wala na si Anthony Davis sa roster, kaya malaking adjustment ito sa frontcourt ng Lakers. Pagdating naman sa injury report ng Lakers, isa sa dapat bantayan ay ang kondisyon ni Jared Vanderbilt na kilala sa kanyang depensa at hustle plays, dahil kung siya ay limitado o hindi makalaro, malaking kawalan ito sa defensive versatility ng koponan. Dagdag pa rito, si Maxi Kleber ay nagkaroon ng injury issues tulad ng back strain noong mga nakaraang laro, kaya mahalaga kung siya ay fully healthy para makatulong sa spacing at depensa ng Lakers. Sa kabilang panig naman, ang Oklahoma City Thunder ay pinangungunahan ng kanilang superstar na si Shai Gilgeous-Alexander na siyang pangunahing scorer at leader ng team, at inaasahang magdadala ng malaking offensive load lalo na sa mga crucial na sandali ng Game 4. Kasama niya, si Chet Holmgren ay magiging susi sa depensa at rim protection, habang nagbibigay rin ng outside shooting na nagpapahirap sa Lakers na bantayan siya sa pick and pop situations. Isa pang mahalagang player para sa Thunder ay si Jalen Williams na isang versatile two-way player na kayang mag-score, magdepensa at tumulong sa playmaking, kaya malaking factor kung siya ay nasa kondisyon at makakapaglaro ng maayos. Pagdating sa injury report ng Thunder, mahalagang bantayan kung may mga players na limitado ang minutes o hindi 100% healthy, dahil kahit maliit na pagbaba sa performance ng kanilang key players ay maaring makaapekto sa kanilang fast-paced system. Isa sa pinaka-exciting na dapat abangan sa Game 4 ay kung paano haharapin ng Lakers ang kakulangan nila sa dominant big man kumpara dati, at kung paano nila gagamitin ang kanilang bagong core ni Reeves at LeBron upang makipagsabayan sa mas batang Thunder squad. Gayun din, mahalagang makita kung sino sa mga role players ang mag-step up, dahil sa ganitong klaseng laban, hindi lang stars ang nagdedesisyon ng panalo kundi pati ang kontribusyon ng bench at supporting cast. Sa kabuuan, ang Game 4 na ito ay hindi lamang laban ng talento kundi laban din ng kalusugan at availability ng mga players, kung saan ang koponan na mas kumpleto, mas handa at mas may energy ang siyang may pinakamalaking tsansa na manalo at makuha ang momentum sa serye. At sa huli, ang koponan na mas magiging disiplinado, mas handa sa pressure at mas epektibo sa kanilang execution ang siyang may pinakamalaking tsansang manalo at makakuha ng mahalagang kalamangan sa serye. Anong masasabi nyo sa paparating na Game 4 mga kaibigan?